kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating dalhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, ang Pasko ay hindi para sa mga mayayaman lamang. Ang Pasko para sa lahat. Mahirap o mayaman, makapangyarihan o mahina, dakila, banal o makasalanan. Tayong lahat, tayong mga anak ng Diyos, tayong mga kapatid ni Jesus, ay bahagi rin ng Kapaskuhan. Kaya sa panahon ng Kapaskuhan, huwag natin titingnan ang ating kahirapan. Huwag tayong maiinggit sa mga mayayaman. Pabayaan natin sila. Ang mahalaga sa panahon ng Kapaskuhan, ialay natin ang ating pagmamahal at ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Sapagkat sa panahon ng Kapaskuhan, dinadakila ng Diyos ang kahirapan, ang mga mahihirap. Lahat ng ipinapakita ng Diyos sa kapanganakan ng Panginoon ay ang kadakilaan ng mga mahihirap. At isa pa, dapat natin tandaan na sa unang paglabas ni Kristo sa kanyang public ministry alang-alang sa ating kaligtasan, sa kanyang sermon sa bundok, ay yung kanyang tinatawag na 8 Beatitudes. Binuksan niya ang kanyang sermon sa pagsasabing, mapapalad ang mga mahihirap sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Mapapalad ang mga mahihirap sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Nakikita natin, mga kagabay, kung paano tayong mga mahihirap, tayong mga halos hindi makakain, tayong mga halos nagugutom na uhaw, walang-wala, malakas ang ating katawan. Pinagpala pa rin tayo ng Diyos. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon upang mabuhay sa mundo ito. At sinasabi nga ng Panginoon, mapapalad ang mahihirap sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. At isa pa, na parang hindi natin maunawaan ang sinabi ng Diyos. Mas madali pa sa isang kamilyo ang dadaan sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makakapasok sa kaharian ng langit. Isipin natin yan. Isipin natin ang analogy sa sinabi ng ating Panginoon. Mas madali pa sa isang kamilyo ang makadaan sa butas ng karayom. Kamilyo, karayom. Sa madaling salita, madali sa isang mahirap ang makalapit sa Diyos kaysa isang mayaman. Ito ang dapat magiging diwa ng Kapaskuhan para sa atin. Ang ibigay natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Ang tatanggapin natin siya bilang pinakadakilang regalo na nagmula sa langit, nagmula sa ating Amang nasa langit, ang Diyos, ang kanyang kapanganakan. Kaya nga, tinatawag natin Christmas, Christ, araw ni Kristo, pagsilang ni Kristo, kapanganakan ni Kristo, in regalo ng Ama sa atin. Iyan ang dapat na isipin natin regalo. At bilang mga anak ng Diyos,
ating iregalo ang ating mga puso, ang ating pagmamahal, ang ating pagdakila, at ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Huwag natin isipin ang mga makamundong mga hangarin, mga pangailangan. Sa buhay na ito, gawin natin inspirasyon ng Pasko upang una at higit sa lahat, hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan at ang lahat ng ating pangangailangan pagkakaloob ng Diyos. Dito sa Pasko nito, magiging masaya tayo mga mahihirap sapagkat sa mga salita ng Diyos, higit na pinapahalagahan ang kahirapan, ang pagiging mahirap. Sa kapanganakan na lamang ng ating Panginoon, balik-balikan man natin ang kasaysayan ng kanyang kapanganakan. Makikita natin ang napakapalan ng mga mahihirap. Ang pagdadakila ng Diyos sa mga mahihirap at sa kahirapan. Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang mga manatiling mga magulang, mga mahihirap. Kaya walang dahilan upang idadaing natin, upang mananaghoy tayo sa panahon ng Kapaskuhan. Ika nga, magiging masaya tayo. Magdiwang tayo sapagkat mapapasa atin ang pinakadakilang regalo sa panahon ng Kapaskuhan. Pinagpala ng Diyos ang mga mahirap. Magiging sa ating kaligtasan sa kanyang pangalawang pagdating, dinadakila pa rin ang kahirapan, ang pagmamahal sa mga mahihirap, ang pagtulong sa mga nangangailangan, yung tinatawag natin kung ano ang ibinigay ng Diyos, ating ibabahagi sa ating kapwa. Mayroon man tayo, kakunti man o marami, ibabahagi natin sa ating mga kapwa. Ngunit makikita natin na tila may katotohanan ng sinabing mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sapagkat nakikita naman natin na ang kayamanan ay tukso, na ang kayamanan at kapangyarihan ay magtutulak sa isang tao patungo sa impyerno. Sapagkat higit na makasalanan sa ating lipunan sa ngayon, higit na makasalanan ang mga mayayaman at ang mga magkakapangyarihan. Sapagkat ang mayaman, higit na magpapayaman sa anumang paraan, sa lahat ng paraan. Samantalang ang mga mahihirap, nakikilala nila ang Diyos. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng ating pangangailangan, wala tayong masasabi kung hindi. Mayaman na tayo, mahirap, sasabihin natin, Diyos ko, bakit ako pa? Diyos ko, bakit naghihirap ako? Pero pag tayo ay masagana, malakas, mapangyarihan, hindi natin kilala ang Diyos. Mas higit natin kinikilala ang ating mga sarili na parang tayo ang Diyos. Sa panahon ng Kapaskuhan, mga kagabay, muli natin tingnan ang ating mga sarili. Mahalin natin ang kahirapan kaysa karangyaan, kaysa kayamanan at kapangyarihan. Mapapalad ang mga mahihirap sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Madali pa sa isang kamil ang makapasok sa butas ng karayon kaysa isang mayaman na makapasok sa langit.